Meron akong 10 pamahiin dito na first time kong maririnig at try natin mag-react. So kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. Babasahin ko lang po yung mga pamahiin na first time ko narinig somewhere or sa ibang social media o sa mga ibang nanay na nakausap ko. So first pamahiin is, bago daw manganak or tapos bago ka bubangon, ihagis daw yung unan para mas mabilis daw pong mailabas ang bata. Diretsong labas na raw ng higaan. So para hindi ka mahirapang manganak, so, bago ka daw bumangon, ihagis mo yung unan. Oo, ano? Ngayon ko lang narinig yun. Meron palang ganito. Diba kasi yung iba parang, ano pa ba yung mga ibang maraming pamahin about sa pagbubuntis eh. Pero, dapat pala, humingi tayo ng base sa OB. Pero, syempre, as general physician, hindi naman ito yung basis para mabilis manganak. Nasa daw, nasa cervix, nasa maternal force, sa baby din, tsaka yung uterine contraction. So, hindi siya dahil dito sa pamahiin na to. Pero wala naman daw mawawala kung ihagis mo yung unan. So, number 2. Tungkol ito sa breast milk. Ito, marami ding pamahiin about breast milk. Pero, nagtaka ako na meron palang ganitong practice or parang pinaniniwalaan na yung kanin daw ay nasa kaliwang suso at yung tubig ay nasa kanan. Nakalain mo yon. So, wala tong basis dahil pareho lang po yung composition na milk. Pero alam nyo, one time, na pagtando ko, yung baby ko, gustong-gusto lang niya sa kaliwa. Tapos yung kabila, ayaw niya dede. Same lang naman yung laki ng daddy ko noon. Tapos, wala naman siyang sugat. So, tinry kong tikman. Parang mas parang concentrated yung isa. Tapos yung isa, matamis-tamis. Parang nagustuhan niya yung manamis-tamis na milk. So yun siguro yung sinabi ng mga matatanda na yung isa is more water, yung content, kaya yun yung nagsisilbing tubig. And then yung isa, parang mas concentrated, kaya yun yung nagsisilbing anin or kaya solid food niya. Pero, yung dalawang yan, same lang po yung composition niyan. Okay? Number 3 na pamahiin is, bawal magpasuso kung parehong babae. Kung meron kang parehong babaeng anak daw, bawal ka daw magpasuso. So, paano ako? Dalawang lalaki. Nagpasuso naman ako, okay naman sila. Kasi daw, nag-aagawan daw sila ng nutrisyon. So, wala pong base din yun. Debunk din ang pamahiin na to. At hindi ko makikitaan ng basis. Kasi kahit babae or say, kahit identical twin yan, fraternal twin, pareho magkasunod na babae or lalaki, pwede naman magpasuso ang mag-ina. Kayo po ba ay narinig nyo na po ba ang pamahiin na to? So, comment po kayo kung narinig nyo na at ano ang reaction nyo doon. So, next pamahiin is, pag sakitin daw si baby, magpalit ng palayaw. Wow, ngayon ko lang nga narinig ito. So, pag lagi pa lang na-admit si baby, yung mga matatanda, sinasuggest nila magpalit ng palayaw. Eh, hindi pala ngayon lang narinig. Kasi nga pala, nag-work kasi ako sa isang district hospital. And yung mga pasyente ko is kadalasan mga ethnic group, yung mga kapatid or mga ahita. So, pag lagi daw nagkakasakit yung bata, pinapalitan nila ng pangalan kasi nagpapabinyag sila. Nakakatuwa nga yung mga pangalan nila dahil meron pangalan na buko, meron pangalan na niyog, tapos meron parang pagkain dahil daw pinalitan daw nila yung kanilang pangalan dahil nung nakaraang araw is lagi silang nagkakasakit. So yun yung paniniwala nila na harmless naman. In medical term, hindi naman po totoo. Okay lang na paniwalaan itong klase ng pamahiin. Ang next na superstitious belief, first gupit sa buhok ni baby tapos ilalagay daw sa Bible. Tapos magiging, magiging matalino paglaki. Ang alam ko sa encyclopedia o kaya sa mga science book. Kasi pag Bible daw magiging mabuti. Pero ngayon ko na narinig yung, kahit ilagay mo siya sa Bible, magiging matalino yung anak. And yung isa ko pang narinig is pagupit mo daw siya sa isang matalinong tao. So, harmless din ito. Pwede namang sundan. At wala din ako nakita kung bakit. Hair, tapos brain, tapos mapapasa yung talino sa baby. Hindi siguro. So, next, pamahiin is, huwag daw dalhan ang baby sa mapuno pag wala pang binyag.
Baka daw sa Niban. Paano yung mga nakatira sa bundok? Kaya pa, yung mga nakatira sa, sa jungle. Like si Tarzan, hindi naman siya nasa saniban. So, again, first time ko narinig to, wala din ako wala akong nakikitang connection. Next na pamahiin is, pag nagpapabinyag, pag nagpapabinyag, makikipag-unahan ka, lobas, para daw lagi siyang nangunguna sa klase, kasi lagi siyang nangunguna sa lahat ng bagay. Ang gagawin, kapag pinabinyag si baby, punta na kayo dun sa labas agad pag maramihan kayo, tapos agad ka na lobas pagtapos na yung misa. Okay, next mamahiin. Huwag daw iharap sa salamin si baby para daw hindi siya madalas mahulog. Sana hindi ito sundan dahil alam nyo ba na nakakatulong ang salamin sa baby for his or her good brain development. Kasi nakikita niya yung mukha niya, nare-recognize na niya, tapos yung kanyang facial reaction, nare-recognize na din niya. So hindi po totoo na kapag lagi nakaharap sa salamin si baby, lagi siyang mahuhulog. Nakakatulong kasi talaga to. Kaya may mga toys na may salamin. Next na pamahiin is nilalagay si baby sa buhangin para daw agad siyang makapaglakad. Katulad niyan, no? Kapag nasa beach kayo, tapos hindi pa naglalakad si baby, naghuhukay sila dyan, and then nilalagay nila dyan si baby. So, yung iba hanggang dito. Yung mga ibang nagko-comment naman, baka daw may mga snake or kung ano-ano man yung creature dun sa ilalim ng buhangin, nakakatakot. Actually, wala naman talagang mawawala. Pero kung gusto niyo sundin yung pamahiin na yun, siguro hanggang sa paa na lang, pwede. Pero, maglalakad talaga kasi si baby, no? Kanya-kanya silang face. So, kung 1 year old na si baby, at hindi pa siya naglalakad, abang-abangan niyo lang hanggang 18 months. Hintayin siya maglakad. Kung gumagapang pa lang si baby at hindi siya naglalakad, malamang takot pa yung maglakad dahil nauna nga siyang gumapang. Next na pamahiin is, number 10, pag matindi daw ang pag-iyak ni baby, makakita daw siya ng masamang elemento. So, incessant crying siguro ang ibig sabihin ng pamahiin na to. Diba, yung mga 1 to 2 months, meron silang mga tinatawag nating incessant crying or talagang hindi tumigil yung kanilang pag-iyak. Sa edad na to, nagkakaroon sila na tinatawag natin growth spur or yung iba naman, colic. So, maraming dahilan ng pag-iyak ni baby na hindi natin alam kung bakit. Pwede, nagkakaroon pala siya ng infection, meron pala nangyayari sa katawan niya or masama yung kanyang pakiramdam. Pero yun nakakita ng elemento, dahil hindi naman po ako naniniwala doon at syempre, medically speaking, pwede kasi munang i-rule out any possible causes ng pag-iyak. And ang pinaka-most common cause ng incessant crying sa isang infant, lalo na sa mga 1 to 2 months old, is colic. So, tignan nyo kung matambol yung tiyan ni baby or lumalaki. So, pag ganyan, yung mga iba nagpapahid ng manzanilla. Pero ako hindi ako nagpapahid. Ang ginagawa ko lang is iniiba ko yung position ni baby and then tinatap ko yung likod para umutot or mag-burp siya ng mag-burp. Kung hindi pa rin okay, pwede naman dalhin si baby sa emergency room to check or to assess. So, yun lamang. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, and mag-subscribe pa po kayo. At kung meron pa po kayo mga pamahiin or kung meron kayong mga reaksyon sa mga pamahiin na mention ko, please don't forget to leave a comment. So, yun lamang. Thank you. Bye-bye.